Paano kung lahat ng trabaho kunin ng AI, hindi lang ilan? Nang maging pangkaraniwan ang AI, nag-alala agad ang mga tao sa pagkawala ng trabaho, pero matagal na itong ginagamit sa mga trabaho. Dati itong tinawag na automation na pumalit sa paulit-ulit at simpleng trabaho sa mga pabrika at linya ng asembliya sa loob ng dekada. Dati, 12 manggagawa ang nagbabalot ng kahon sa conveyor belt. Pero ngayon, robotic arm na lang at isang supervisor ang nagbabantay. Pero iyon pa lang ang madali. Ang mga unang trabahong nawala ay yung mga gawa para sa paulit-ulit na gawain at ang customer service ang nanguna sa pila. Karamihan ng reklamo at tanong ng customer ay pare-pareho, kaya madaling pinalitan ng mga chatbot. Matagal nang kausap ng mga customer ang mga chatbot at dahil sa voice simulations, natanggap na rin nila ang tawag sa telepono. Pindutin ang subscribe button para hindi makuha ng AI ang channel na ito, lalo na kung nakuha na nito ang trabaho mo. Sunod na apektuhan ang mga entry-level na data jobs. Matrabaho ang mga trabahong ito at nangangailangan ng matinding atensyon sa detalye dahil kailangan suriin ang libu-libong cells ng impormasyon para maghanap ng pattern. Di nagtagal, kaya na ng computer na magsuri ng data at gawin ang mga paunang kalkulasyon. Doon na nagsimulang tanggalin ang karamihan sa mga empleyado at naiwan na lang ang iilang tao para suriin ang gawa ng AI. Agad ding napalitan sila ng bagong language model, pati sining na apektuhan. Mabilis natutunan ng mga manunulat at artista sa mahirap na paraan. Madali nang makakuha ng wallpaper, pattern, ilustrasyon o bahagi ng teksto gamit lang ang prompt sa isang website. Matindi ang naging tugon ng mga artista, tinutuligsa ang bawat maling detalye na nakita nila at gumawa pa ng mga mapanuyang tawag para sa AI art at sa kakaibang estilo nito. Di naging hadlang sa pagpasok ng AI art at librong pambata sa merkado. Lalo pang nabawasan ang oportunidad ng mga artistang naghihirap. Pero hindi pa iyon ang talagang nakakagulat. Nakakatawang isipin, pero ang mga taong inakala nilang nakaangat na, mga manager, analyst, coordinator, sila pa ang mas mabilis na nawala kaysa sa mga intern. Habang umaangat ka sa puting kwelyong trabaho, nagiging pagmamanman na lang ang gawain. At dito eksperto ang AI. Doon naunawaan ng lahat na hindi lang resesyon ito, kundi pagkalipol. Tahimik lang nanonood ang mga manggagawa sa trades. Hindi mapigilan ng mga tatay at lolo ang pagiging mayabang. Ngayon, kailangan na lang talagang matutong bumalik ng mga tao sa mga trabahong teknikal, yung mga gawaing praktikal at tapat na hindi kayang gayahin ng AI. Ang AI ay parang multo lang sa makina na nagbibigay ng mga solusyon na tao pa rin ang kailangang gumawa. Akala ng tao, pero hindi nila naisip ang isa pang bahagi ng AI revolution, mga drone. Matagal na itong ginagamit para palitan ang tao sa digmaan. Ang mga kumpanyang tulad ng Amazon ay gumagamit ng automated quadcopter para mag-deliver ng toilet paper. Kahit minsan ay sa maling bahay, 2 pinto lang ang pagitan. Nang magtagumpay sila, lahat ay naging posible. Mawawala na rin ang mga trabahong dating itinuturing na ligtas. Hindi natuwa ang mga unyon nang lumabas ang unang automated na drone para sa pagkukumpuni, pero tuloy ang progreso. Ang mga bagong tech startup na nakatuon sa pagkukumpuni at konstruksyon ay nagsanay ng kanilang mga AI-powered na drone gamit ang mga video ng karaniwang pagkukumpuni, pati na rin ang mga larawan ng trabahong kailangang gawin. Pagkatapos, pupunta ang drone sa bahay ng tao at gagamitin ang mga built-in nitong kagamitan, parang Swiss Army drone. Mabilis nang ginamit ng tao ang automated helpers sa paggawa ng bubong, kuryente at tubo, kaya nawala na ang mga bitak ng tubero. Palalo nang gumagaya ang AI sa kakayahan ng tao at napatunayan ding kaya nitong tapatan ang talino ng tao. Mas matagal gawin ang algorithm para sa mas komplikadong trabaho, pero dumating din ito at unang naapektuhan ang mga guro. Ang mga guro at propesor ay may AI assistant na kayang sagutin lahat ng tanong ng estudyante, suriin ang mga pagsusulit at i-customize ang hitsura. Mabilis na tanggalan ng trabaho ang mga guro. Ang unang profesional na naapektuhan ay mula sa medisina, hindi retail o tech. Kaya ng AI suriin ang maraming datos. Iugnay ito sa sintomas ng tao at tukuyin ang pinakamalamang na sanhi. At ang parehong teknolohiya ng drone na nag-aayos ng mga bubong ay kaya na ring mag-ayos ng katawan habang ito ay naging mas eksakto. Hawak pa rin ng mga doktor ang scalpel dahil mahalaga pa rin ang kanilang kaalaman sa digital na medisina. Habang gumagaling ang AI at drone na si Ruhano, bigla nilang natagpuan ang sarili sa opisina, naghihintay ng termination letter. At hindi lang ito ang tanging larangan kung saan inilalagay ng mga tao ang kanilang buhay sa kamay ng AI. Ang criminal justice ang huling hangganan ng AI. Pwede bang ituring na representasyon ang isang AI na abogado?
Kaya bang mamuno ng AI na hukom sa korte? Mabagal ang proseso, ngunit dumami ang mga akusadong nagtitiwala sa legal na AI at naging normal na ito sa lipunan. Pero may isang larangan na hindi kayang talunin ng AI. Garantisado sa saligang batas ng United States ang hurado na mamamayan, kaya tuloy ang paanyaya para sa jury duty sa kasamaang palad. May ligtas ba sa AI? Job apocalypse? Habang nawawala ng trabaho ang blue-collar workers, lumalala ang pag-aalala sa hinaharap. Nagbunga ito ng matinding takot nang magsimulang maapektuhan ng pagkawala ng trabaho ang mga pinakamataas na propesyon, yung mga pinag-aralan ng halos isang dekada sa paaralan para mapag-aralan at mapaghandaan. Magdudulot ito ng kawalan ng layunin at kaguluhan sa ekonomiya sa marami. Habang AI assistant na ang nagpapatakbo ng malalaking korporasyon, nag-aalala pa rin ang mga pangunahing shareholder sa pagbagsak ng ekonomiya. Kailangan nila ng bibili ng produkto, kaya napunta ito sa pinaka-nasa itaas. Karaniwan, ang Pangulo ng Estados Unidos ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Pero sa puntong ito, wala nang siguradong naniniwala kung totoo pa iyon. Isang dating YouTube star ang nahalal bilang Pangulo mismo noong tumitindi na ang pagkawala ng trabaho dahil sa AI. Lumapit siya sa pinakapinagkakatiwalaang consultant para humingi ng ligtas at matatag na payo sa kanyang unang termino. Nagkataong COSI ang pangalan, isang virtual chief of staff na ginawa para magpayo sa Pangulo. Nagtrabaho ang dalawa sa pinakamahusay na paraan para iahon ang ekonomiya mula sa pagbagsak nito at isang malinaw na solusyon ang lumitaw. Mas maraming pera para sa lahat. Karaniwang reklamo na ito sa mundo, kulang ang trabaho at marami walang trabaho. Kadalasan, kahit may halal na leader, AI na ang gumagawa ng karamihan sa mga desisyon sa gobyerno. Hindi ito gaya ng pananakop ng Skynet. Ang AI ay ginawa para pamahalaan ng gobyerno, hindi maging autonomo. Nagkasundo ang lahat na universal basic income lang ang paraan para maiwasan ang pagbagsak ng ekonomiya. Buwan-buwan binabayaran ang mga tao. Naayos ng basic income ang problemang pinansyal, pero hindi ang tungkol sa kahulugan. Inaasahan ng lahat ang kaguluhan at naghanda, pero hindi ito nangyari. Ngayon, hindi lang trabaho ang usapan, kundi pati kung ano ang tunay na hitsura ng buhay. Sa loob ng mga dekada, sinusukat ang estado base sa kung magkano ang kinikita mo. Pero sa mundong wala ng mga trabaho, nawala na ang saysay nito. Ang nagsimulang ikumpara ng mga tao ay oras. Kung gaano katagal gawin ang isang bagay at kung gaano karami sa sarili nila ang inilaan nila rito. Karamihan ng tao ay abala sa trabaho, kaya kaunti na lang ang oras para sa pamilya o libangan. Nagbago na ang mundo. Hindi ito nangyari dahil sa isang malawakang pagkawala ng mga trabaho, kundi sinadya talaga. Habang lumalakas at tumatalino ang AI. Dahil sunod-sunod ang dating ng tseke, iniisip ng lahat, ano ang susunod kong gagawin? Malaki ang pagbabagong dala nito at nabasag ang mga dating akala ng tao. Akala ng iba, mawawala ang problema kapag nawala ang pressure sa trabaho, pero kabaligtaran ang nangyari. Parang pandaigdigang pagreretiro ito para sa lahat. Lagi nang magkasama ang mag-asawa at mabilis silang nainis sa isa't isa. Napansin din ng iba na sobra na ang oras nila sa pamilya. May iba namang natuklasan na napaka-boring pala ng buhay nila at nagsimulang gumugol ng sobrang daming oras kasama ang kanilang mga AI chatbot na nobya. Sa bawat malaking pagbabago, may tumutol at may nawalang trabaho pero hindi nawala ang tao. May ilan ding hindi sumuko at tinanggap ang bagong paraan. Para sa karamihan ng old school, dangal ang usapan. Noong simula ng AI revolusyon, marami ang matigas na tumutol sa ideyang mapapalitan sila ng AI. Habang tumatagal, napagtanto kong di ko kayang labanan ang agos at ayos lang sa mga tao na makakuha ng medyo mas mababang kalidad ng produkto basta mas mabilis at mas mura, hindi na kayang makipagsabayan ng mga old school na artist sa lakas ng algorithm. Kaya napilitan silang magtago sa ilalim ng lupa. Ang mga matitinding tutol sa AI ay nagkaroon ng mas maraming oras. Ngayon, lahat ng tao ay ganoon na rin at ibig sabihin nito ay masaya silang gamitin iyon. Sa panahon ng AI, bumalik ang mga tao sa mga lumang pamilihan ng magsasaka para magbenta ng maliitang batch at likhang kamay na produkto. Naging mahirap magbayad ng cash para sa mga produktong ito dahil sa paglipat sa mga digital na serbisyo. Pero wala namang iligal sa paggawa ng mga bagay sa tradisyonal na paraan. Hindi nababahala ang AI sa mga tumatanggi dito at dati na ring nangyari ang ganitong pattern bago pa ang AI. May isa pang trend noon na maraming tradisyonal na artisan ang tumanggi sa fast food. Bigla na lang, ang mga chef na ipinagmamalaki ang paggawa ng bawat putahe ng may pagmamahal ay natatalo na ng mga burgeran. Patuloy na nangunguna ang fast food dahil sa murang, simpleng pagkain. Pero hindi ito naging sagabal sa mga chef
na nais itaguyod ang slow food movement. Gusto ng mga restoran na ipakita ang pinagmulan ng sangkap at bawat hakbang ng proseso. Ang mga matiyagang mahilig sa pagkain ay nabibigyan ng masarap na pagkain gawa sa small batch. Kailangan ng tao ng layunin na hindi kayang ibigay ng AI. Siyempre, marami ring tao ang masayang nakaupo sa harap ng telebisyon at nanonood ng mga palabas sa streaming na hindi pa nila napapanood. May ilan na masaya sa pagkuha ng 100% sa video game o paggapi sa kaibigan sa pickleball, pero kadalasan hindi ito sapat para sa marami. Inubos nila ang buhay nila sa isang gawain, kaya hindi nila ito agad matatalikuran. Ibig sabihin, may bagong ekonomiya ring lilitaw. Ang gobyerno na yumakap sa AI sa tulong ng kanilang mga AI assistant, syempre, ay sinubukang pigilan ang mga lumang paraan na hindi dumadaan sa opisyal na proseso, lalo na pagdating sa mga kritikal na larangan tulad ng medisina. Kung may natutunan ang gobyerno sa prohibisyon at giyera kontra droga, mahirap puksain ang matitigas ang ulo. Kapag may ipinagbawal, magtatago lang ang iba at patuloy pa ring gagawin ng ilan ang dati nilang gawain. Nagdulot ito ng di inaasahang ligaya. Nakakatakot ang mundong walang trabaho, lalo na kung walang safety net para sa tao. Ang pagpasa ng Universal Basic Income ay nag-alis ng stress sa pang-araw-araw. Napansin nilang nawala ang malaking pinagmumulan ng kanilang stress. Dati pangit ang trabaho ko, pero ngayon hindi na. Kahit nawala ang ilang trabaho, babalik din ang mga ito sa ibang paraan. Habang natutuklasan ng mga tao ang mga hilig nila para sa libangan at dagdag kita. Maraming tao ang nangangarap na gawing pangunahing trabaho ang kanilang sideline. At yung mga nagpapahalaga sa mga bagay sa tradisyonal at mabagal na paraan ay maaaring gugulin ang kanilang oras sa paghahanap ng mga natatanging alagad ng sining. Maaaring iyon ang gusto ng AI. Hindi tulad sa science fiction, ang AI na gustong mangibabaw ay hindi agad gagamit ng nuklear o magkokontrol ng isipan ng tao. Bakit mo pa kailangang pagdaanan ang lahat ng iyon kung maaari mo namang alisin ang maraming hadlang sa daraanan ng mga tao at hayaan silang italaga ang sarili nila sa mga bagay na kinahihiligan nila? Mukhang masaya at payapa ang mundo na walang halos dahilan para maghimagsik habang patuloy pumapasok ang AI sa lahat ng bagay. Ngayon, panoorin mo ang sinubukan ng AI na patayin ang isang tao para hindi ito mapatay. O i-click mo na lang ang video na ito.